Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito, wala po muna tayong fishing adventure or tambakan adventure. Dahil ngayong araw po ay day off natin. Araw na naman po ng Sunday. Kaya ngayon po ay mag-aasikaso muna ako sa dorm. Maglalaba, maglilinis, at mamaya po ay mamamalingki rin ako. Punta tayo dun sa palengke para mamili ng ating pang-ulam ngayong araw na ito. Samahan niyo po muli ako sa ating mga gagawin ngayong araw na ito dahil day off natin. Mag-aasikaso muna tayo dito sa dorm muna tayo. Hindi muna tayo masyadong lalabas. Ganda ng mga orchids dito. Amuyin natin. Bango. May mga rosas din dito. Yan. Kaya pala natin laging pinapakita yung mga bulaklak dito kasi para kahit paano medyo ma-relax din yung inyong panonood sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bulaklak, lalo na sa mga kababaihan natin dyan na mahilig sa bulaklak, at sa mga lalaki rin na mahilig sa bulaklak. Yan. Ako naman guys, hindi naman tayo yung sobra talagang hilig sa bulaklak. Sobra kasing na-appreciate ko yung mga ganito, lalong lalo yung mga nature, ganyan, halaman, gulay, mga hayop. Yan. Mga magagandang tanawin, magagandang lugar. Biyaya na po ng ating Panginoon. Kaya sobrang nakaka-relax tignan, lalong lalo na pagka mga nakakita tayo ng mga ganyan, mga tanim-tanim. Nakaka-relax sa mata. Tapos nakaka-aliwalas ba. Tapos yung sinasabayan pa ng magandang hangin gaya ngayon. Sarap ng simoy ng hangin dito. Masarap dito magmuni-muni. Yung bang mag-stay, magtambay yan habang kausap yung pamilya. Kasi dito sariwang-sariwang hangin, napakaaliwalas. Tapos malapit pa tayo dito sa mga palayan, napapaligiran tayo ng palayan. Dito lang sa kabila, ito lang talaga ang main highway. Yan. Dito lang yung walang palayan kasi main highway na po yan. Biyaya ay merong mini garden sila boss dito na pwede tayong tambayan. Dito hindi tayo madalas dito kasi laging maaraw dito, mapaumaga o hapon, tanghali, lagi pong may araw dito. Kaya hindi tayo madalas natambay dito. Doon tayo madalas kasi maraming puno. Ayan o, pansin nyo, natakpan siya. Tapos dito mini fish pa nila boss. Pinatay yung pinaka mini falls nya. Pagka gabi kasi pinapatay yan, sa umaga lang binubuksan. Hi guys, ayun o. Hi guys. Ngayon po ay kasalukuyang kausap ko naman yung aking anak. Yan. Hi guys. Habang nadede siya, patapos na rin pong magdede ang aking Ellery. Ang ganda-ganda naman ang gising. Hi ka muna anak sa vlog. Hi guys. Hi guys. Mag-hi ka bilis. Hi guys. Oh, nagga-guys din naman eh. Anong ginawa mo kanina? Opo. Hi, good morning. Yehe, magsusuklay na siya. Magtatali na ng buhok. Yehe. Hi guys. Oh, binablog ka na naman ni Papa oh. Hi guys, ako po si Ellery. Ako po ay magdadalawang taon na. Malapit na po birthday ko. Mag-hi ka bilis. Hi guys. Wala. Ha? Wala daw. Wala, meron yan. Guys. Wala guys. Ang dami mo nang alam na words ha. More words pa. Nakakapagsalita na po siya ng diretso. Yung napagdugtong na po niya yung words paunti-unti. Ganda naman ang tali ng buhok mo. Say hi Papa. Hi Babay Papa. na sa Papa, babay na. Bye-bye. Papa. Bye-bye. Papa. Dali. Bye-bye. Kain ka na. Bye. Bye. Like
flying kiss kay Papa, flying. Ayun. Flying kiss, dali, flying kiss. Isa pang flying kiss. Hi, Yan. Papa. Bye-bye. Kain ka na marami ha. Mag-aasikaso muna si Papa. Pumunta naman tayo dito sa kabilang bangir. Dito may mga tanim sila boss, kamote, sili, yung sibuyas. Ito ay upo yata ito. May sitaw din sila dito. Ayun, tanim nila. Ayun na, may bunga na upo. 'Di ba? Ang galing. Galing na magtanim. Ito, may mga sitaw-sitaw diyan, oh. Ito, sili. Ang daming sili. Ito po ay tanim ni boss, yung nanay nung pinaka-boss naming lalaki. Yung tanim niya, yan po yung kanyang pinagkakaabalahan. Araw-araw po yun, nandito yan, nagche-check-check ng kanyang tanim. Yan. Ito talong, oh. Kung tawagin namin ay lopan niyang boss na babae, bilang pagrespeto. Yan. May rosas pa dyan. Yan po yung kanyang pinagkakaabalahan araw-araw. Magdilig-dilig, magtanim ng gulay, tapos yung garden doon, siya rin po yung may alaga dyan sa mga bulaklak. Yung may tanim rin siya dito mga kamote, oh. Tinaniman niya talaga. Ayan. Tuwing umaga at hapon po siya dito na lagi. Ito, papaya din, may mga sili pa dyan, oh. Ito, kalabasa yata ito. Oh, malapit nang lumaki yung papaya natin. Ito yung naiwan na tinanim natin noong nakaraan. Nag-iisa papaya. Yan, ito po yung sinasabi ko na palayan. Yan. Hanggang dun sa likod, napapalibutan yung tinitira natin ng palayan. Hanggang dun sa kabila. Yan. Tapos dito sa likod ng company na yan, o yung bahay nila boss, puro palayan pa rin yan. Doon lang po yung hindi, dahil may nakalsada yan. Yan. Pero dito halos ano yan, palayan na. Lawak po. Kaya sariwa rin ang hangin. Check ko lang yung ating kamote dito, no? Marami na namang talbos ang ating kamote. So ngayon po ay nakapag-ikot-ikot na ako dito. Yan, tapos na rin pala tayo magkape kanina. So labas muna tayo para makapamalingke, tapos maglaban na rin tayo ng damit. Mag-laundry tayo ngayon para mabilis matuyo. Dahil mamaya po ay meron pa tayong kailangan lakarin. Abangan nyo na lang po sa mga susunod nating vlog. Baka pumunta po kami mamayang hapon sa Tambakan. Sa susunod na video na lang po siguro yun. Sa ngayon, yung mga kailangan muna natin gawin dito sa dorm at mga kailangan nating asikasuhin. So umpisa na po natin ang ating araw. Yung ating motor pala ay pinainit muna natin. Punta na tayo maglaba. Ayan, marami tayong lalaban. Ito pala, ito yung nakuha natin dun sa Tambakan. Labanan natin, mga jacket po yan, tsaka ibang damit, para may tago na natin. Yan po yung nakakuha namin yung nakaraan. Tapos ito yung ating damit naman na pang trabaho. Siyempre mag helmet pa rin tayo pag lagi tayong nalabas. Let's go. Ganda ng panahon ngayon. Nandito na tayo sa labahan. Yun, tama-tama, may bakanting dalawa. Tag-iisa sila. Lagyan lang natin ang ating mga damit.
Nailagay na natin yung dalawa. Maglagay na tayo ng sabon. So, tabi muna natin itong mga ito. Ayan. Maglagay tayo ng sabon, tansyahan. Maglagay tayo ng 70. Bali 140 lahat. Pero kadalasan 70 lang tayo dahil nga meron tayong extra yung galing sa tambakan. Ay di extra tayo na 70. Ayan. Ayos na yun, 28 minutes. So habang tayo nag-laundry, punta muna tayo sa palengke para hindi sayang yung oras. Nandito na po tayo sa palengke. Mag-park lang tayo. Hanap lang tayo ng parking dito sa madalas nating pinagpaparkingan. Ayan, dito tayo mag-park. Ayan, saglit lang naman tayo sa palengke. Bili lang tayo ng mga gulay tapos konting karne. Ang init ngayon ng panahon. Meron na naman nagkakagulo dito. Ah, yun. Ayan, nagkakagulo sila dito. Mura po kasi dyan ang bilihin. Nagkakagulo yung mga Taiwanese. Tayo dito sa loob. Bili muna tayo ng karne. Pangalo natin sa pinakbet. Magulay naman tayo ngayon. Dami rin mga seafood oh. Mga isda. Gulay muna tayo ngayon. Ayan. Manok. Ito prutas. Nabili tayo ng karne. Ilang kilo kaya? Dapat niyang liang pay. Tiga. Puso, tiga. Kaya mak, kaya. 地包围啦，300啊，OK 啊，200的，这里你的，这里200。Oh, sisi. 对面你的。 Bili naman tayo ng gulay. Dito po yung bilihan ng prutas. Ay, thank you. Tingin tayo dito na pwede natin mabili na prutas. Ayan. Daming tao ngayon kasi day off po ngayon. Araw na Sunday. Eto. Mga pinya. So kunin natin yung medyo dilaw-dilaw na para matamis. Ano, okay na yan. Iba-ibang prutas dito. Ayan, apple. Walang rambutan dito. Ayan, grapes oh. Papaya. May dragon fruit din. Orange. Bayabas. Bili rin tayo ng saging. Yan, okay na to. Ito, may buko rin pala dito. Bili nga tayo ng isa kasi na-miss ko na yung buko. Ito, kuhanin natin. Isa. Yan. Yan, okay na tong prutas. Saging lang, buko at saka okay na to. Itong ating pineapple. Hindi na tayo masyadong maraming bibilhin. Daming prutas, sarap bumili pero okay na to. Konti lang, sapat lang. Yeah. Fishy. Yun, tapos na tayong bumili ng karne at prutas. Gulay naman. Punta tayo dun kay Ama, dun sa madalas natin na binibilihan ng gulay.
Nandito na tayo. Pili na tayo ng mga gulay. Tsaka, loban niyang, tusaw. 35， Sanu. 哎，这50。有在这打工。 Yan, kinikilo lahat yung ating napamili. 啊，还有这个哈， Oo. 好，谢谢啊。 Sige. Bye-bye. Yan, nakabili na tayo ng gulay. Ngayon po, kasalukuyan tayo ng nagda-dryer na. Tapos na tayo dun sa kabila. Dito sa laundry dito. Tapos ngayon, magpadala lang ako saglit. Papadalang ko lang yung aking magulang. Tsaka syempre yung aking asawa. Punta lang muna tayo sa 7-Eleven. Malapit lang naman dito sa laundry yan habang tayo nagda-dryer ng ating damit. Pasok lang tayo. Withdraw lang tayo saglit. Ngayon po ay magpadala na tayo sa QPay. Yan. Dito tayo nagpapadala sa app na ito. Yan, shout out QPay, baka naman. Transfer lang tayo, so hindi na natin papakita yung mga detalye for privacy na rin po. Transfer tayo. Bangko, confirm. Ang palitan ngayon ay 1.79. Mataas din. Halimbawa sa 1,000 NT, ang palit niya sa peso ay 1,790. Yan. Halos 2 pesos din. 1,000 NT kung i-convert natin sa Philippine peso, 1,790. Yan. So padala lang tayo. Yun. Yun, nakapagbayad na tayo ng ating padala. Ayos na. Palit na tayo dun sa laundry. Habang naghihintay tayo, kausapin ko lang yung aking nanay. Yan, tinatawagan ko po. Kunin ko lang po itong ating damit. Tapos uwi na rin tayo para makapagluto pa. Yan. Ngayon po, mag-ayos naman tayo ng ating damit. Yung ating mga na-laundry. Ito pala yung aking mga nakuha sa tambakan. Separate natin itong mga jacket. Ayan. Bali ano ito, lagyan natin muna dito. Tapos yung iba, lagyan natin sa aparador. Yung lagayan natin ng gamit. Saan yun? Ito yung nakuha natin noon, mga nakaraang linggo. Ayan, tatak niya yung mga New Balance na mga jacket. Separate lang natin itong mga to. Meron pa dito, asan pa isa? Ito pa. Ayan, mga nakuha natin sa wagwagan. Ito ay sineperate natin kanina sa paglalaba. Sinama na lang natin nung magda-dryer na tayo para lahat sila ay matuyo. Isahan na lang. Hindi na natin papakita lahat. Kung ano lang yung mga nakuha natin nung nakaraan. Iba lang. Marami pa tayong nakuha totally, pero nakatago na po yung iba na laban na ng mga nakaraan. Ito pa, okay. Mga jacket. Ayan yung mga nakuha natin nung nakaraan. Diba? Lahat po ng nakukuha natin sa tambakan ay nilalabhan ko po. Except yung mga naka-plastic, nakatago na po yun sa karton. Dahil hindi naman yun nadumihan, nasa plastic siya. Yung mga ito. Yan. So ayusin ko lang po ito, yung ibang gamit ko ilagay ko dun sa loob para makapagluto na rin po tayo ng ating umagaan at tanghalian. Tapos pagtapos natin mamayang kumain, linis naman tayo dito sa dorm para maayos yung ating gamit dahil bukas ay working days na naman.
Mag-umpisa na naman yung ating trabaho ng isang buong linggo. Baka mamayang hapon punta kami sa tambakan ulit ni Lakay Brian. So tignan na lang natin kung anong chat ni Lakay. Pagka available siya, di punta kami. Biyaya ay may mga nakukuha tayo sa tambakan na mga pwede nating iuwi. Pwede nating i-package. Ipunin natin tapos i-package natin. Ito, mga net. Mga branded pong damit ito dito sa Taiwan. Medyo may kamahalin din po yung mga ganitong damit. Pero sa tambakan, nakukuha lang natin. Mga hindi na nila ginagamit na damit. Mga napaglumaan. Or kahit bago pa. Tinatapon na. Lalong-lalo na yung mga nakuha natin nung nakaraan. May mga tag-tag pa siya. Kung magkano ang price. Diba? Siguro mga nagtatapon doon yung mga hindi na naibebenta sa tindahan. Kaya tinatapon na lang nila. Eh sa sobrang dami naman, kaya pinapayagan naman tayong kumuha doon. Kaya okay lang kay Lalaupan na kumuha tayo. Hindi naman lahat ng damit ay kinukuha natin. Kumbaga yung mga iba lang. Kasi tuwing minsan Saturday or Sunday lang tayo nakakapunta doon. Eh halos araw-araw ay may nagdadala doon. Yung mga naidadala naman doon ay hindi natin nakikita or napipilian araw-araw. Kumbaga parang minsan once a week lang tayo napunta doon or twice a week, ganun lang. Kaya yung mga nakukuha natin yung binabagsak lang ng Saturday at Sunday. Yan. Ito pa yung chaleco pala. So ayusin ko lang po ito, baka mapahaba ba yung ating kwento. Regarding sa tambakan. Para makapagluto pa tayo mamaya. Ito po yung ating mga first batch na nakuha ng mga jacket. Meron din chaleco. Ayan. Ibang gaganda. Ayan o. Pwede natin tong iwagwag. Hindi po. Yan po ay itatago natin. Ipunin muna natin tapos padala natin sa Pilipinas. Lahat po ng nakukuha natin dun sa tambakan ay nilalabhan po natin. Tapos tinatago natin. Especially yung mga ganitong second hand. Ayan o. Wala pong kasira-sira ito. Mga halos bago pa. Ngayon po nakahiwa na tayo ng ating mga ingredients. Magluluto po tayo ngayon ng pinakbet o pakbet. Yan. Handang-handa na po yan. Kompleto na po yan. Umpisa na po natin maggisa. Maglagay na po tayo ng mantika. Mainit na yung ating kawali. Ipiprito muna natin yung ating karne. Ito. Gawin natin golden brown. Minsan ganito ang ginagawa ko guys pagka nagluluto ng pakbet. Minsan naman nilalaga ko muna. Pero ngayon iprito natin. Ngayon ang palagi kong sinasabi, kanya-kanyang diskarte sa pagluluto. Importante ay pakbet yung niluto natin. Tansyahan lang naman yan, depende sa ating panlasa. Lagyan na po natin ating bawang tsaka sibuyas. Sama na natin. Golden brown na siya. Yung karne pala natin, hindi natin lahat niluto. Mas marami po yung natira. Nilagyan natin sa ref. Sa susunod, ihalo ulit natin yung sa ating lulutuin na pakbet. Kahit yung gulay ko ay hinati natin. Dahil sobrang dami po. Yung pang ngayong araw lang po ang ating lulutuin. Dahil mabilis din po mapanis ang gulay. Lagyan na rin natin ating kamatis. Maglagay na rin tayo ng bagoong alamang. Mga 2 kutsara. Ito palang ginigisa natin ay ulam na eh. Lalong-lalo na pagka inaluan natin ng sari-saring gulay. Ilagay na natin yung ating gulay. Unahin natin itong kalabasa at saka sitaw. Sunod-sunod lang naman yan. Tapos dito sa taas, yung okra, yung ating ampalaya at saka yung siling verde. Meron din siling mahaba na red. Gagawin na rin natin. Hindi muna natin nahaluin yan. Tapos yung talong, ibabaw natin.
Hindi mo natin haluin yan. I-steam lang natin yan ng mahinang apoy. Ayos. Yun. Medyo nagkukulo-kuloan na siya. Halo-haloy na natin ito. Ayan. Halo-halo na po natin. Dahan. Mabilis na itong maluto. Luto na po ang ating pakbet. Kain na po tayo. Let's eat. Tama-tama, patanghali na po. Bago tayo mag-umpisa na kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain sa aking harapan. Basta-basta niyo po ito na kayo magbigay sa akin physical na mga katawan ng kalakasan. In Jesus' name, amen. Tara po, kain tayo. Saluhan niyo po ako ngayon sa ating pagkain. Pakbet. Tama-tama, ulam natin patanghali na rin. Ang oras na yata natin ngayon ay pasado alas 10 na. Kain po. Kain tayo. Sarap talaga pagka gulay. Kahit naman po isda, masarap. Sa pagkain, masarap. Ayos. Pakbet. Nilagyan ko siya ng konting sauce niya, yung medyo may sabaw ng kaunti para may lagay natin sa kanin natin. Mas masarap kasi medyo may sauce ng kaunti. Hindi siya yung tuyong-tuyo. Yung gulay natin ay hindi natin masyado niluto. Medyo half siya. Half cook. Parang nakakata pa rin. Kain. Kain po, kain. Ayos. Nagutom tayo. Ito na pa yung ating umagahan at hanggang tanghalian na, baka hapunan na tayo kumain. Kanina ay nagkape lang tayo tapos konting tinapay, okay na yun yung almusal natin. Dahil mamaya po ay maglinis muna tayo ng dorm. Mag-ayos sa ating kwarto. Ganyan po yung karaniwan natin ginagawa tuwing day off natin. Hindi muna tayo mag-iisda ngayon dahil nga marami tayong gagawin dito sa dorm. Ayos, thank you Lord.